Simula nung lumuwas ng Maynila si Rolly, nagpalipat-lipat na siya ng trabaho. Naging laborer ng construction, kargador sa palengke, at pahinante sa truck na nagde-deliver ng bigas. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, ay pakiramdam niya ay parang palagi pa rin kapos ang kita niya para sa kanyang pangangailangan. Hindi naman siya magastos o maluho na tao. Sa katunayan yan, kapag nasa boarding house lang siya kumakain, ay nagkakasya na lamang siya sa isang pirasong inihaw ng tuyo. Tapos nagsasaing na lang din siya gamit ang lutuang deuling para mas makatipid. Pero dahil sa nagpapadala siya ng pera buwan-buwan para sa kanyang ina at kapatid na nasa Sorsogon, kaya halos wala siyang maipon. May utang pa nga silang binabayaran sa kanila. Kasama na roon ang inutang nila para ipangpamasahe niya para makaluwas ng Maynila. Isang araw, habang nakatambay siya sa bahay ng boarding house nila ay tumating ang kaboardmate niyang si Erickson. Sabi pa noon, "Pare, naghapunan ka na?" "Hindi pa pare eh." "Hulaan ko. Hinihintay mo munang pumasok sa trabaho ang mga boarders na mga chicks sa kabilang room bago ka kakain dahil nahihiya kang makita nila na inihaw na tuyo lang ang ulam mo palagi." Parang ganun na nga. Bakit kasi nagtitiis ka pa rin sa pinagtatrabahuanan mong bigasan? Alam mo naman na napakakuripot ng amo mo ron. Saan makakarating ang sahod na 100 isang araw? Hindi pa libre pagkain. May bonus ka nga na bigas, 2 kilo lang naman sa isang linggo. Baka 2 araw mo lang nakain yun eh. Oo nga pre, tama ka naman. Kaso wala naman akong ibang malilipatan. Doon naman sa water refilling station, sobra na nga raw sila ng tao. Tsaka alam mo naman na high school graduate lang ako, kaya medyo tagilid talaga ako na matanggap sa mga matitinong trabaho. Sabi naman ng kaboardmate niyang si Erickson, "Alam ko na, sa Makalawa, pupunta ako sa tiyuhin ko sa Olongapo City. May pabrika yun ng ice cream. Yung typical na ice cream na inilalako ng mga sorbetero. Ganun ang negosyo niya. Marami siyang tauhan ng mga tagapaglako. Pwede kang mag-apply ron bilang helper lang muna. Tapos, kapag may umalis na tauhan, saka ka makiusap na pumalit sa pwesto nun. Si tito ko kasi ang may-ari ng mga karo na pinaglalagyan ng mga ice cream. Kaya siya rin ang masusunod kung sino-sino lang ang pwedeng maglako." "Uy, ayos yan pare ah. Pero i-text ko muna si tito mo kung pwede ako ron. Baka mamaya, walang bakante nasayang lang ang pagpunta ko ron. Tapos pagkabalik ko rito wala na akong babalikan na trabaho." Ang sabi pa naman ni Mang Nonong na kapag umabsent ako, ay papalitan niya ako agad. Ganun ba? Sige pre, ite-text ko si Tito Richard kung pwede ka ron. Pero bago yan, sumama ka na muna sa akin. Kain tayo sa paborito kong karinderya. Siguradong may bulalo sila ngayon. Huwag kang mag-alala, ililibre kita. Pagkatapos ay mag-iinom tayo. Dadalawang girlfriend ko kasama ang best friend niya eh. Gusto daw makipag-inuman eh. Sabi ko na lang na dito sa kwarto natin. Hindi naman ako pwedeng maglasing ng todo dahil may pasok rin ako bukas. Talaga pare? Ayos yan ah. Ang galante mo ngayon. Naku, hindi naman. Nakatanggap lang ng kaunting bonus. Kaya hindi masamang manlibre ng kaibigan paminsan-minsan. Wika pa ni Erickson at inakbayan na si Rolly upang magtungo sa karinderyang kanilang kakainan. Pagkarating roon, ay nag-order si Erickson ng 2 order ng bulalong baka. Tapos 6 na kanin. "Kuya, mukhang gutom kayo ah." Wika pa ng dalagang tindera. "Oo, medyo gutom talaga." Nanlaki naman ang mga mata ni Rolly sa dami ng kanin at ulam sa harapan niya.
Kaya agad na siyang kumuha ng 4 na kalamansi at 2 sili para sa kanilang sawsawan na patis. Habang kumakain, ay wala silang imikan. Nagpadagdag pa nga sila ng sabaw noong maubos ang sabaw sa bawat mangkok, pero meron pang karne. Hindi naman sila pinagdamutan ng tindera dahil suki roon si Erickson at kilalang malakas talaga mag-order. Matapos makakain ay nag-take out pa si Erickson ng 2 liempo na pinachop ng maliliit at 2 order din ng sisig para sa kanilang pulutan. Saka dumaan sa 7-Eleven para bumili ng 1 bote ng tequila. Wow! Sosyal pare ah. Oo naman, mga chicks ang kainuman natin. Tapos, MP lang ang ipapainom natin. Nakakahiya yun. Paano tayo makaka-score kung ganun? Ikuha mo na rin ako ng 2 1.5 liters na Sprite. Isunod mo sa akin sa counter. Kukuha lang ako ng chips. Okay pare. Areklado, masigasig na sagot naman ni Rolly. Pagkarating sa bahay, ay agad silang nagsiliko dahil paparating na raw ang 2 bisitang dilag. At noong makatapos maligo, ay inabangan na sila sa baba ng kanilang boarding house. Pare, si Lisa girlfriend ko. Si Ali naman, best friend niya. Nice meeting you girls. Pati ni Rolly at nakipagmano. Sabi naman noong Ali, wow, nagji-gym ka kuya? Ganda ng katawan mo ha? Buong-buo ang dibdib, tapos malaki ang braso. Ganito pa naman ang mga gusto ko na lalaki. Yung may malaking braso at malapad na katawan. Yun bang kapag may barilan, ay pwede akong mag-cover sa likuran? Imbes na sumagot si Rolly, ay inunahan siya ni Erickson. Oo. Nag-gym yan si Rolly. Kasama ko siya mag-gym 3 times a week, kaya maganda talaga ang katawan nito. Wika ni Erickson at tinapik si Rolly sa balikat. Sabi naman ni Rolly, oo, nag-gym nga ako. Pagsang-ayon niya na lang dahil pinanlalakihan siya ng mata ni Erickson. Tara na sa taas, nakaredy na ang kasiyahan roon. Wika pa ni Erickson. Agad na nga silang nagsiakyat sa 2nd floor ng boarding house. Nakasalubong naman nila si Kuya Boy, ang janitor ng boarding house. Uy, ano yan Erickson? Bakit magpapapasok kayo ng bisita sa kwarto nyo? Bawal yan, di ba? Agad namang bumunot ng 200 si Erickson sa bulsa at inabot sa janitor. Alam mo Kuya Boy, wala kaming pinapapasok na bisita dito. Alam kasi namin na bawal. Ikaw ba? May nakita ka bang may pinapasok kami rito na bisita? Nakangiting tanong pa ni Erickson. Sabi naman ni Boy, wala. Kahit kailan wala akong nakitang may bisita ka rito. Pera pa, may nakikita akong nalalaglag sa sahig. Wika noon na tumatawa rin habang malawak ang ngiti na naglalakad palayo. Sabi naman ng dalagang si Ali, ayos ang bantay nyo rito ha? Madaling kausap basta may lagay. Oo naman, kaya dapat marunong kang makisama rito para hindi maisumbong ni Boy sa may-ari. Tara na sa loob. Wika pa ni Erickson. Pagkapasok nga sa loob ay agad na silang nag-inuman. Galing lang din naman daw kumain ang 2 dalaga, kaya hindi nila ibinili ng pagkain panghapunan. Masarap ang kanilang inuman at puro mga biroan. Hanggang sa noong malasing ay nagkahamunan na ng body shots. Pareho namang kinilig ang 2 dalaga noong pinatanggal nila ng pang-itaas si Rolly para sa body shots. Talagang may maipagmamalaki ito dahil may mga nakasalansan na pandesal sa sikmura.
Noong sumapit ang 11:00 ng gabi, ay naging mainit na ang mga eksena ni na Erickson at kasintahang si Lisa. Sabi naman ni Ali, "Lisa, paano ako? Saan ako matutulog?" Sabi naman ni Lisa, "Diyan ka sa kama ni Rolly. Bakit? Ayaw mo pa?" "Anong ayaw? Gustong gusto." Sagot noon at agad nang humiga. Pinatay na rin ni Erickson ang ilaw. Noong mahiga si Rolly ay agad na siyang sinunggaban ng dalagang si Ali. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod na lang din sa nais ng dalaga. Kinabukasan, pagkagising ni Rolly ay wala na siyang katabi. Maging si Erickson ay wala na rin sa higaan nito. Kaya naisip niyang baka ihinihatid ni Erickson ang dalawa pauwi. Siya naman ay bumangon na at naligo dahil may pasok pa siya sa trabaho. Nakita niyang walang bawas ang pulutan nilang sisig at may natira pa sa layampo. Kaya naman, agad siyang nagsaing at iyon ang iniulam para sa almusal. Naglagay na rin siya ng kanin sa Tupperware at kaunting sisig para sa kanyang pantanghalian sa trabaho. Kinagabihan, nakahiga siya sa higaan nang dumating si Erickson. "Uy Rolly, mag-impake ka na. Nakausap ko na kanina si Tito Richard. Tamang-tama raw, nagsisante siya ng helper kasi panay ang pagbabara sa gabi. Tatamad-tamad na rin at hindi na ginagawa ng maayos ang trabaho." "Ah, ganun ba pare? Kailan tayo pupunta roon?" "Bukas na agad. Huwag ka nang magpaalam kay Manong Nonong. Tutal, balasubas naman yun magtrato ng mga tauhan niya, di ba?" "Oo, tama ka." Pagsang-ayon naman ni Rolly. Agad na siyang bumangon at inilagay sa isang bag lahat ng kanyang mga gamit. Kinabukasan ay maaga silang gumising at naligo. Dumaan muna sila ng karenderya para mag-almusal bago sila nagtungo sa terminal ng Victory Liner sa Pasay. Doon sila sumakay papuntang bayan ng Olongapo sa probinsya ng Zambales. Pagkarating roon ay nakausap nila ang tiyuhin ni Erickson na si Mang Richard. Wala naman iyong naging problema. Ang sabi lang, kapag tamad ay mareklamo, sa trabaho ay tanggal agad. Ganun lang. Kapag masipag naman, ay ipopromote niya bilang tagapagtinda ng ice cream after 6 months. Tuwang-tuwa naman si Rolly at laking pasasalamat kay Erickson. Sabi naman ni Erickson, "Basta, kapag nakaipon ka ng malaki, ay libre mo ko. Kahit isang gabi lang sa inuman ha." "Oo naman pare, hindi ko ito makakalimutan. Maswerte talaga ako at ikaw ang naging ka-boardmate ko." Sabi naman ni Erickson, "Malas naman ako dahil tinulungan kitang makapagtrabaho rito. May iwan tuloy ako sa boarding house natin mag-isa. Tapos ang papalit sa'yo ay balasubas at magnanakaw. Ay, ewan ko. Baka bayaran ko na lang ng buo ang kwartong iyon. Tapos, sasabihin kong si Lisa ang ka-boardmate ko roon para open siyang matulog roon anytime." Mahabang wika pa ni Erickson. Matapos ng kaunting kwentuhan, ay agad rin nagpabili ng alak si Mang Richard dahil natuwa ito na dinalaw ng pamangkin na si Erickson. Makalipas ang 2 araw, ay bumalik na sa Maynila si Erickson. Si Rolly naman ay nagsimula na sa pagtatrabaho bilang helper. Dahil sa hindi na yon mabigat na trabaho, kaya naman tuwang-tuwa siya. Libre na nga ang pagkain at snack. Libre pang kumain ng ice cream at kain din ng ice cream, lalo at hindi madamot ang amo niyang si Mang Richard. Lumipas ang 6 na buwan, dahil sa kasipagan at kalinisang ipinapakita ni Rolly, ay na-promote nga siya bilang tagapaglako ng ice cream. Kumuha na ng ibang helper si Mang Richard
dahil maglalako na nga si Mang Rolly. Sa araw-araw niyang paglalako ay iisang ruta ang kanyang pinupuntahan. Umaabot ng 2 hanggang 3 araw bago siya makapagpaubos ng kanyang kargang ice cream. Hindi rin siya pwedeng mag-iba ng ruta dahil kanyang-kanya sila ng area na sakop. Kapag pumunta siya sa ibang area ay mapupunta na siya sa teritoryo ng ibang kasama niya. Kaya kailangan maghanap talaga siya ng mga suki sa kaniyang area. Tuwing naglalako, siya ay may napapansing isang bahay sa dulo ng isang kalye. Dead end na iyon. Kaya kapag napapagod siya, ay doon siya minsan nagpapahinga habang kumakain din ng ice cream na ipinapare sa tinapay na binibili niya sa isang paboritong bakery. May nakikita siyang isang bahay roon na maganda, pero mukhang walang tao. Tapos mukhang nakakatakot pa dahil dulo na nga iyon at may malaking puno ng mangga na katabi. Siguro sa 2 buwan niyang pagdaan-daan doon ay palaging walang tao. Hanggang sa isang araw noong huminto siya roon at nagulat dahil mukhang bagong pintura ang bahay. Nabawasan na rin ang mga sanga at dahon ng puno sa tabi. Tapos may lumabas ng isang napakagandang talaga. Nagsabit ng basura sa labas ng gate. Napalingon iyon sa kanya. Tapos sinabing, "Kuya, saglit lang ha. Huwag ka muna aalis dyan. Bibili ako." "Okay po ma'am." Sagot niya naman. Ilang minuto pa ang lumipas nang bumalik na iyon dala ang isang tumbler. "Kuya, halagang 200 pesos. Mapupuno na ba to isang lalagyan ko?" "Oo naman ma'am." "Sige po, pabili ako." Wika noon at iniabot ang tumbler. Sa totoo lang, hindi naman kalakihan ng tumbler na yon. Kahit sa halagang 100 ay pwede na nga iyon. Noong iniabot niya ang tumbler pabalik ay agad naglabas ng kutsaran ang dalaga at nagsimulang kumain. "Wow! Ang sarap po kuya ng langka flavor ah. Ikaw po ang nagtimpla nito?" "Opo ma'am." "Naku, wag mo na akong tawaging ma'am. Parang magkasing edad lang naman tayo eh. Jamie na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw, anong pangalan mo?" "Rolly ma'am." "Ay, Jamie pala." "Rolly, daan ka palagi rito ha. Mahilig kasi ako sa ice cream. Bata pa kasi ako ay palagi na akong binibilhan ng tatay ko nito mula sa suki naming sorbetero. Hindi namin trip ang mag-ice cream sa grocery. Mas gusto namin ng ganitong local ice cream lang. Tsaka para makatulong na rin sa mga sorbeterong katulad nyo." "Wow, salamat po Ma'am Jamie ha." "Paano Rolly? Asahan kita bukas ha? Same time din." "Oo Jamie." Sagot naman ni Rolly. Naabot langit ang tuwa dahil kahit unang beses pa lang nilang magkausap ng dalaga ay parang kaibigan na ang turing nito sa kanya. Napalunok pa siya ng laway habang pinagmamasdan ang dalaga na naglalakad papalayo. Napakaputi kasi ng mga hita nito at binti. Nalitaw na litaw dahil sa maiksing short na suot. Dahil sa naranasan ay tila nabuhay ang dugo ni Rolly, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalako. At sa kabutihang palad ay napaubos niya ang kanyang kargang ice cream. Bale, 2 araw na kasi noon kaya kaunti na lang din. Kinabukasan ay ganun uli. Pagkarating niya roon ay nagpatunog lang siya ng kalembang at agad nang lumabas ang dalaga. Naka-t-shirt ito. Pero halatang walang suot sa loob at maiksi uli ang shorts.
Sa tantya niya ay nasa mga 20 to 24 years old lang ang dalagang iyon at napakalambing pang magsalita. Inabutan pa nga siya ng biko na kakanin noong lumapit sa kanya. Medyo naparami raw kasi ang nabili at hindi na kayang ubusin kaya ibibigay na lang kay Rolly. Dahil sa araw-araw na pagbili ng dalaga ay mas lalo silang naging close sa isa't isa. Bawat bili noon ay nagkukwentuhan sila ng 30 minutes to 1 hour tungkol sa buhay-buhay. Kaya nalaman niya na ang boyfriend ni Jamie ang nagpapayad ng renta sa bahay na iyon at nagbibigay ng panggastos buwan-buwan. Ang kasunduan raw nila ay hindi siya pwedeng magtrabaho o umalis ng bahay ng matagal. At ang ikinagulat pa ni Rolly, dahil ang sabi ng magandang dalaga, ang boyfriend niya raw ay isang politiko sa nasabing bayan at may asawa at mga anak na ito. Kaya raw lihim lang ang kanilang relasyon at pinupuntahan lang siya sa bahay na yon. Malungkot at puno ng bitterness na kwento pa ng dalaga. Pero kahit ganon ang sitwasyon nito, ay hindi naman bumaba ang tingin rito ni Rolly. Hindi rin siya nakaramdam ng panditiri. Sa totoo nga, tungkol sa buhay-buhay. Habang tumatagal, ay mas lalo niyang nagugustuhan ang dalaga at nangangarap na makasama sa paggawa ng masayang bagay. Pero alam niyang suntok sa buwan ang pangarap na yon. Hindi siya mayaman kagaya ng boyfriend noon na politiko. Kaya anong dahilan para patulan siya ng magandang tilag? 3 buwan ang lumipas, isang araw noon sabi ni Jamie, "Rolly, bukas hatiran mo ko ng ice cream, 2 flavor. Ito ang lalagyan ko. Gusto ko langka at cheese flavor. Birthday ko kasi bukas." Sabi naman ni Rolly. "Talaga? Kaso hindi ako maglalako bukas eh. Straight 2 weeks na kasi akong hindi nagpapahinga. Kaya naisipan kong magpahinga bukas at magpamasahe. Naninigas ang mga binti ko sa araw-araw na paglalakad." Sabi naman ng dalaga, "Ganun pa? E di wag kang maglako bukas. Igawa mo na lang ako ng ice cream na order ko. Ihatid mo lang dito, mag-tricycle ka na lang din. Pabayaran ko na ang pamasahe mo sa tricycle back and forth. Tsaka, pakakainin na muna kita bago ka umuwi. Birthday ko nga, diba?" Saglit na nag-isip si Rolly. Pero nagulat siya nang bigla siyang hawakan ng dalaga sa kamay. "Sige na please. Gusto ko talagang kumain ng maraming ice cream bukas." Napasabi na lang si Rolly ng, "Okay, sige. Alang-alang sa'yo. Gagawa ko ng ice cream na i-deliver rito." "Yehey! Ang bait-bait mo talaga." Sagot naman ng dalaga. Kinabukasan, umalbor si Rolly ng base ice cream sa mga kasama niya. Wala naman yung problema dahil kaunti lang naman ang 2 Tupperware. Sa kanya tinimplahan ng langka ang isang Tupperware, tapos cheese naman sa isa. Noong matapos ay naligo na siya at nagpunta sa bahay ng dalaga. Pasado 11:00 siya nagpunta roon dahil yon ang sabi ng dalaga. Pagrating roon ay matagal siyang naghintay sa gate dahil hindi siya kaagad na pagbuksan. Makalipas siguro ang 2 minuto, sa kanya palang nakita ang dalaga. Namumugto ang mata noon. Nagbukas iyon ng gate, sabay sabing, "Halika sa loob, tuloy ka." Hindi umimik si Rolly na tumuloy sa loob ng bahay ng dalaga. Diretso niyang nilagay ang mga ice cream sa lamesa dahil dumiretso ang dalaga sa kwarto nito. Pagkalabas ay inabutan siya ng 1,000 pesos. Sabi naman ni Rolly, "Anong nangyari?
Bakit ka umiiyak? Sabi naman ng dalaga. Paano ba naman kasi? Nag-promise siya na darating sa araw ng birthday ko. Pero tumawag kanina. Paalis na raw sila ng pamilya niya para magtagaytay. Birthday rin daw kasi ng anak niyang bunso. At gusto ay magbabakasyon sila sa Tagaytay. Kaya 3 days sila doon. Nakakainis talaga. Palagi niya nalang inuuna ang pamilya niya kesa sa akin. Porke ba girlfriend lang ako, kaya palaging second option lang at hindi priority. Hindi alam ni Rolly kung ano ang tamang sabihin sa dalaga. Tapos ilang sandali pa ay inayos noon ang sarili at sinabing, Pasensya ka na, Rolly. Sa'yo ko sinasabi ang lahat ng to. Tara pala, kumain na lang tayo. Baka pwedeng samahan mo akong mag-celebrate ngayon. Wala naman akong ibang bisita dahil inaasahan ko nga na darating ang boyfriend ko. Tsaka wala akong ibang kakilala rito dahil taga-iba Zambales nga ako. Sabi naman ni Ronnie, Oo naman, walang problema. Wala naman akong gagawin ngayon. 'Di ba, sabi ko nga sa'yo, pahinga ko ang araw na ito. Hindi yun magiging sayang kung ikaw ang kasama ko. Makahulugang wika pa ni Rolly. Nagningning naman ang mga mata ng dilag at dinala na siya sa kusina. Saka sila sabay na kumain. Matapos makakain ay nagbukas ng alak ang dalaga at doon nila iyon pinagsaluhan sa sala. Hindi naman sila makikita mula sa labas dahil may kataasan ng bakod at may kortina rin ang mga bintana. Naka-centralized aircon din ang bahay, kaya kahit saang bahagi ay malamig. Noong nasa harapan na sila ng inuman, ay nagulat si Rolly noong tumayo ang dalaga at umupo sa mga hita niya ng paharap. Hindi siya nakaimik at titig na tinig lang sa magandang mukha ng dalaga. Rolly, pwede mo ba akong tulungan sa bagay na hindi maibibigay sa akin ngayon ng boyfriend ko? Naiinis ako sa kanya at inuna niya ang pamilya niya. Kaya may karapatan akong magsaya kung sino man ang gusto kong makasama. Sabi naman ni Rolly. Oo, ayos lang. Sagot niya at agad nang tinawid ng dalaga ang distansya ng kanilang mga labi at ginawa ang nais. Sinabayan na rin iyon ni Rolly at wala nang pagdadalawang isip pa. Buong maghapon nga silang nagpakasaya ng dalaga hanggang sa gabi. Sa kinabukasan na umuwi ng pabrika si Rolly. Magmula noon, sa tuwing maglalako siya at mapapadaan roon, ay tatawagin siya ng dalaga at papapasukin sa loob ng bahay nito sa kanila gagawin ang bagay na gusto ng dalaga na nararanasan araw-araw. Kagaya na lang ng pagkain ng ice cream. Wala namang pagsidlan ang tuwa ni Rolly dahil maliban sa kasiyahang na idudulot sa kanya ng dalaga, inaabutan rin siya ng halagang 500 halos araw-araw para sa bayad sa ice cream at sa kalinga na ginagawa nila ng kalahating oras araw-araw. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ni Sir Rolly na mula sa Sorsogon, Bicol. Sana'y inyong nagustuhan ang kwentong ito. Bago matapos ang videong ito, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko rito. At mag-iwan ka na rin ng mensahe para alam kong nakasama kita sa kwentong ito. Salamat my loves ha! See you in the next story. Bye-bye and take care.